Mrs. Akala ko, magkikita lang yung mga kababayan natin. Wala talaga akong alam. Kahapon, nakaupo lang ako doon. Paano nangyari na natalo ako ng ganyang kalaking pera? 20,000. Itong 20,000, pinaghirapan natin ito. 3 taon tayong nag-ipon bago natin nakalap yan. Hindi lang ako natalo ko pa yung perang pampagamot kay tatay. Pati tuition ni Xiao Bao, nawala na rin. Parang gusto ko nang mamatay. Mrs. Sobra akong nagsisisi. Pero di ko talaga alam, ano ba talaga ang nangyari. Mrs. Pakiusap, patawarin mo naman ako ngayon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi. Ngayong gabi. Kailangan pang magpatuloy ang sugal. Di na talaga ako magsusugal. Papakita ko sa'yo, magsasabi ako ng totoo. Naniniwala ako sa'yo. Patawad ka na rin. Di dahil sa malambot ang puso ko. Kasi yung asawa ko kagabi, nakasama daw yung mga kababayan sa barko. Mga magkakaibigan daw. Naglaro ng baraha ng tigta 35 lang. Talo panalo ng mga daang piso. Normal lang sana yun. Pero isang gabi, talo agad ng 20,000. Isa lang ang ibig sabihin nun. Asawa ko. Naloko siya ng mga kasabwat. Ngayon, maghahanap muna ako ng trabaho. Ako, mahal. Pagdating ng bagong taon, magbabayad na tayo ng tuition ng anak natin. Tatay mo, kailangan na ring maoperahan. Kahit magpuyat ka pa, magtrabaho, di mo pa rin masosolusyonan ang problema. Makinig ka sa akin. Kunin mo itong 1,000 na pamasko kay anak. Hanapin mo yung mga kasama mo kagabi sa sugal. Sasamahan kita. Pasensya na, mga tol. Chen, kuya. Naglaro ka ulit? Tara. Sakto, kulang pa ng isa dito. Asawa ko, di na maglalaro. Pwede ba akong sumali sa laro nyo? Nakakatuwa. Di ko inaasahan na si Mokek si ate. Ganyang kabait na babae, may interest pala sa baraha. Bilisan nyo, bigyan ng upuan si Moxie ate. ₱1 ang minimum. 100 ang maximum. Kahit maglaro ng ganito, di pwedeng matalo ng 20,000 sa isang gabi. Simulan na natin ang laro. Sige, game na. Sige, game na. Di na ako titingin. Taya ako ng 100. Mokek si ate, marunong ka ba talaga maglaro? All in hanggang maximum yan ha. Ganito yung laro na may max. Kapag nag-all-in ka, taya ka agad ng all max. Yung iba, pwede lang bumitaw o sumali. Tapos bukas na ang baraha. Swertehan lang talaga. Ako nga, babae lang. Di naman marunong. Yun lang, swerte-swerte lang ang laban. Si Moxie di naman sumira ng patakaran. Kanya-kanya lang ang trip maglaro. Ba't ang dami niyong arte? Tama nga. Ako lang din ang masyadong daldal. Mokek si ate, huwag mong intindihin. Nagbibigay na sila ng signal. Sasali pa ba kayo? Pangit ng baraha ko. Bumitaw na ako. Di ko nasasali. Ang saya kasi may interest si Moxie ate maglaro. Sasamahan kita, Moxie ate, isang round. Sali ako. Sali din ako. Sabay taya ng swerte kay Mokek si ate. Bukasan na. Panalo ako.
Taya ng 100. Pasensya na. Ako na naman ang nanalo. Panalo na naman. Parang may anteng-anteng. Paano lagi nananalo si Mopek si ate? Totoo bang first time mong maglaro ng baraha? Ang swerte mo sobra. Sinasabi nga nila, pag first time, puro swerte yan. Paano nga ulit sabi nun? Na, newbie's luck pa. Kung ganito, kaswerte si Moxie Ed. Mas maganda. Palitan natin ng ibang laro. Yan ang hinihintay ko. Anong laro ang gusto nyo? ₱1 lang ang minimum, masyado namang maliit. Baguhin na natin sa 10, walang maximum. Ayos ba? Mrs. Tama na, wag na. Natatakot siya ng ganyan, kaya nga natalo ng 20,000 sa isang gabi, dahil walang max yung taya. Walang maximum. Pag panalo, malaki. Pero pag natalo ka, libo-libo, hanggang daan-daan libo, milyon, isang iglap lang yan. Mukhang di siya sanay maglaro. Pag-isipan naman natin. Mrs. Tama na. Huwag na tayo maglaro. Chen, kuya, sobrang swerte ng kamay ni Moxie ate. Pag di ka sumali, parang ang easy mo. Tama, kahapon ikaw lang ang naglaro. Di naman sumingit si Mopek si ate. Mopek si Mrs. Sa bahay nyo, sino ba talagang nasusunod? Sa ugali ni Chen kuya. Siya talaga ang boss. Kapag ako na ang naglalaro, ikaw ang duwag, tumabi ka lang dyan at manood. Kapag nagsalita ka pa, makikipaghiwalay na ako. Ayon sa napagkasunduan, ₱10 ang minimum, walang maximum na taya. Moxie, maliwanag. Diretso lang, walang paligoy-ligoy. Ayos na ayos. Tara, ituloy natin. Mopek si ate. Unang 10 round, ikaw ang dealer. Pero dito, draw tayo ng baraha, paramihan ng puntos. Kung sino ang mataas, siya ang dealer. Sige, game. May magic sa manggas. Pinakamataas ako. Tera. Kanina, pinapanalo nila ako ng sunod-sunod ng 10 beses. Mukhang dito na nila. Balak magpaikot. Fold na ako. Ano ba yan? Mopek si ate, anong baraha mo? Wala na, di ka na sumali? Siguro naubos na, yung swerte ko. Sobrang baba ng baraha ko. Mopek si ate, kung di ka sana bumitaw, ikaw sana ang panalo rito. Di na ako sasali. Ayoko na. Hindi ako sasama. Hindi ako sasama. Moxie Ed. Ano ba tong laro mo? Sa umpisa puro tahimik ka lang, ngayon puro fold ka. Nakakawalang gana na ha. Wala din akong magagawa. Ang liit ng mga baraha ko eh. Kahit puro magagandang baraha sa kamay ko. Pero alam ko naman, kapag sumama ako, sa huli, ako pa rin ang talo. Kung ganyan ka pa rin, di na ako lalero ha. Nakakainis ka na talaga.
Sa babae ka na lang magmajong. Papuntahin mo na lang si Chen kuya dito para maglaro. Wag naman, wag naman. Kung okay na mga baraha sa susunod, sasama na talaga ako. Sasama ako ng 100. Bihira na ang baraha ni Muxi ate. Ang laki ng baraha mo ngayon. Sasamahan kita. Sasama din ako ng 100. Sasama na din ako. Sasama din ako. Para lang mahuli niyo ako. Pati maliliit na baraha, pinapanalo niyo pa sa akin. Panalo na naman ako. Pati maliit na baraha, panalo pa rin. Ang swerte mo talaga sobra. Asawa ko. Itong babaeng to. Marunong ba talaga ng baraha? Mushi ate. Ituloy mo na. Pagkatapos mong i-shuffle. Mushi ate. Pwede bang bilisan mo mag-shuffle? Pasensya na ha, ang tanga lang ng kamay ko. Kayong mga lalaki dito, pagpasensyahan niyo na muna ako. First time ni Muxi at maglaro. Ba't ka ba nagmamadali? Parang mamamatay ka na agad ah. Cut mo na yung baraha ate. Ba't inuulit mo na naman yan? Pakiramdam ko bumalik na swerte ko. Minsan lang to, mushi ate. Sasamahan kita maglaro. Sige, sasali ako. Ngayon, walang nag-fold. Woge. Nakita mo na ang mga baraha. Doblehin mo na ang taya mo. Natatakot ka ba sa akin? Pass ako. Sige, sasabay ako kay Muxi ate. Sumunod ka lang. Kasali ako. Ang laro ng baraha. Mula sa sandaling ito, dito pa lang talaga magsisimula. Tataas pa ako ng taya ng 10,000. Muxi Ed. Huwag puro salita lang. Ilabas mo naman ang pera mo. May pera ka pa ba? Ayun naman pala. Huwag puro nag-iingay lang. Ilabas mo ang puhunan mo. Mukhang nakuha na nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya natin. Alam nila na ang asawa ko. Ang pinakakapital ng pamilya. Yung excited nilang pag-imbita sa atin sa lamesa. Gusto lang talaga nilang pigaing maigi ang lahat ng meron tayo. Siyempre meron ako.
Hindi ko sukat akalain si Mook si ate. May tinatagong ipon pa pala. Hindi halata ah. Ang dami palang pera ni Mushi ate. Tunay kang mahusay mag-alaga ng pamilya. Mrs. Hinding-hindi natin sila. Matatalo diyan. Maubusan lang tayo ng pera. Ang 8 kid, may pumasok na, 200,000 na pesos. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Mrs. Tama na. Tigil na tayo dito. Pwede ba? Kapag natalo tayo, baka magkautang tayong sobra. Mrs. Nakikiusap na talaga ako sa'yo. Pakiusap, tama na. Tumahimik ka nga. Hindi pa nga nabubuksan ang mga baraha eh. Minumura mo na agad ako ng talo. Mahal, pasensya ka na. Ito lang ang paraan ko. Para mapilit silang tumaya pa. Chen kuya. Pinakamalalang gawin sa sugalan, ang magkaroon ng kagaya mo na istorbo. Ang swerte-swerte pa naman ni Mook si ate. Bakit siya matatalo? Di ba? Tama, Mushi ate. Ang saya na sana ng laro. Bakit kailangang manggulo ka pa? Malay mo, sa round na to. Bawi din lahat ng talo. Di ba? Sige na. May pera si Mook si ate. Hindi ka na naman ang tumatayong amo. Tumabi ka na lang dyan, at manood ka. Tama na, tama na. Huwag na nating pansinin siya. Kayo. Sasali pa ba kayo o hindi? Sige, sasali ako. Anong minamadali mo? Relax ka lang. Mook si Ed. Nasa phone mo ang pera mo. Kapag natalo ka, paano kung ayaw mong bayaran? Nga, Mook si ate. Kahit magkaprobinsya tayo, at tiwala ako sa'yo. Mas okay na, malinaw ang usapan. Kabaryo. Kaya nga si Chen, nawala ng lahat dahil masyado siyang nagtiwala sa'yo. Baka naman wala ka talagang balak bayaran. Isa kang babae. Hindi ka naman namin pwedeng pilitin. Kaya ka ba sumali, dahil sigurado kang walang mangyayari? Si Mook si ate naman, wala pa namang sinasabi. At saka, hindi pa nga nabubuksan ang mga baraha. Paano mong alam na matatalo siya? Mook si Ed. Kung gusto mo, punta ka muna kay Boss Lee, palitan mo iyang pera mo. CJ. Tuloy lang. Kung ganito kasaya, si Mook si Ed. Sasabayan kita. Medyo malaki na to ah. Sige, pass na ako. Pass na talaga ako. Hindi ko nakakayanin. Ang babaw nyo naman. Pass na agad. Samantalang 1,000 piso pa lang yan. Si Woge, kaya naman, susuportahan ka namin. Sasali ako. Mook si Ed. Hindi mo man lang tinitingnan ang baraha. Diretso ka na sa taya. Hindi ko titingnan. Palabanan na lang ng swerte. Sige, tutal ganyan. Sasamahan ko ang maganda kong sis-in-law. Isang round pa tayo. Ang lalakas ng loob nyong tumaya ng 5,000. Nang hindi tinitingnan ang baraha. Ako nga tiningnan ko na sa inyo. Panalo na to kay Woge. Sino pa bang tataya laban dyan? Takot na sila. Magandang laban pa lang ito. Nagsisimula pa lang. All in na. Ang sabi ko, sasabay ako. Si Mushi ate, napapalaban na talaga. Ang tapang ng laro ng blind baraha. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mukhang napupusoy na siya. Pero, parang hindi naman talaga siya. Sanay na magbaraha. Walang ganitong style sa Pusoy 2. Kahit maganda. Ang baraha mo, may pera ka pa ba pantaya? Pag nagkakatinginan ng baraha, walang salitaan. Sino pa ang sumubok kumuda? Huwag magreklamo kung pag-alitan ko ah. Tama. Kahit sinong tahimik maglaro.
Pagdating sa sugal, nakakalimot. Hindi titigil ng hindi, naubusan ng pera. At saka, tong ganitong puro blind na taya, walang gumagawa niyan. Pigilan nyo na yang mga haka-haka. Ang bait-bait ni Muxi ate. Sundan nyo na lang. Mrs. Wala na tayong pera. Pigilan mo na ang paghabol. Ito ang tinatawag na double team na diskarte. Hindi naman kailangang daya ng dalawang tao. Basta kayong dalawa, magkasabwat na kayo mula simula. Kahit anong baraha pa yan, basta may sapat kang pondo. Tuloy-tuloy kang sasabay magpusta. Yung naipit, kahit gaano pa kalaki ang baraha, kung wala siyang perang kayang itapat sa inyo, hindi na niya mabubuksan ang baraha niya. Wala siyang magagawa kundi itapon ang baraha ng masama ang loob. Ate Moxie. Ikaw na ulit ang magsalita. Kung may pera ka pa, sumabay ka na agad. Kung wala ka na, kailangan mo nang sumuko. Et Muxi. Wala ka ng chips sa kamay. Kung wala ka na talagang pera, kailangan mo na ring itapon ang baraha mo. Et Muxi. May pera ka pa ba? Kung wala na, lahat ng ipinusang mo kanina, wala na rin talaga. Wala na tayong pera. Alam ko babae ka, pero pag sumalang ka na dito, dapat harapin mo na ng diretso. Et Muxi. Dapat alam mo ang hangganan mo. Kung susuko ka ngayon, walang tatawa sa'yo. Pinakamalala, sasabihin lang nilang tanga ka. 20,000 lang meron ka, ang lakas ng loob mong sumabay sa amin dito. Ang mga babae talaga. Minsan tanga rin eh. Ako si Wuge, tinuturuan na rin kita. Et Muxi. Sumuko ka na lang. Kami na lang ni Wuje ang maghaharapan para manalo. Kasi kung ganyan din lang, wag niyo akong sisihin kung hindi na ako magpapatalo. Sino nagsabing wala na akong pera? Hintayin mo ako ng 5 minuto. Boss Lee, pwede bang magtabi ng pera dito? Pwede naman. Mga patakaran, alam mo na dapat yan, di ba? Siya manglabas, 13 ang balik, walang problema. Pirmahan mo ito lahat. Mrs. Hindi mo pwedeng pirmahan yan. Pero kung hindi ko pipirmahan, wala na tayong pantaya para tumuloy. Mrs. Sumuko na lang tayo, pwede. Kalilimutan na natin ang pera. Pwede naman tayong magtrabaho at bayaran ng paisa-isa. Huli na. Kung di tayo tutuloy, paano na ang tuwisyon ng anak natin? Paano na yung paopera ni Papa? Ano na pang tutustos natin pagbalik ng taon? Kung susugal tayo, may konting pag-asa pa. Kung aatras tayo, lahat mawawala. Mrs. Alam ko, napaka-obvious na. Isa na itong pag-iisip ng sugarol. Kung susugal pa tayo, madalas ay lalo pang malulubog sa utang. Hindi na makakabangon. Pero, iba naman ako sa mga tipikal na sugarol. Nakikiusap ako sa'yo. Basta buhay pa tayo. May pag-asang bumawi. Kung pipirmahan mo ito, pwede mong makuha agad. Muxi. Makinig ka sa akin. Baka may pag-asa pa tayong makabangon balang araw. Moxie, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Hindi lang naman ikaw ang talo. Lahat tayo talo dito. Hindi lang ikaw ang ganito. Chen. Nagdesisyon na ako. Huwag mo na akong pigilan. Sa'yo na yan. Kung ikaw ang matalo, alam mo ba kung paano mo babayaran?
Ngayon, may chips na ako. Moxie. Grabe, ang tapang mo talaga. Alam ko, may kaunting pera pa sila ngayon. Pero siguradong hindi na ganun kalaki. Tuloy-tuloy pa rin ang laro. Sa pagkakataong ito, dapat kayo naman. Ate Moxie, hindi naman kailangan. Ang intense na nito Na Ate Moxie, hindi na kailangan palakihin pa. O ganito na lang, tingnan mo na lang muna ang mga baraha mo. Tama na ang satsat. Kayo ba, lalaro pa o hindi? Kung di na kaya, umalis na lang sa mesa, wala nang pondo, pwede kayong tumulad sa akin. Iba kasi ako sa inyo. Hindi ko kailangan pumirma ng mga ganyan. Mag-fold ka na lang. Ako, tuloy pa rin magbubukas ng baraha. Mag-fold na ako. Bakit di ikaw ang mag-fold? Ikaw, Mas malaki ba ang baraha mo kaysa sa akin? Makinig ka sa akin, mag-fold ka na lang. Ibigay mo na sa akin lahat ng natitirang pondo mo. Bubuksan ko na ang baraha ko. wag na kayong mag-ingay. O, magpapatuloy pa ba kayo o hindi? Kung, bilisan nyo na. Kung di kaya, umalis na lang sa mesa. Akala nyo siguro walang nakakaintindi. Kita-kita namang nagkakasabwat kayo dito. Oo nga. Kayong dalawa. Kung kaya, laruin nyo. Kung hindi, fold na lang. Kung patuloy pa, para na kayong nandadaya. Naguguluhan na talaga ako. Bakit tayong lahat, kapag nakikipaglaro sa inyong dalawa, talo parati? Tama ba? Baka may patrap talaga kayo para manloko, no? Hoy, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Naubusan na ako ng pondo. Kailangan ko pa ng dagdag. Pautangin nyo naman ako ng mga natitira niyong pondo. Sigurado panalo ako. Sandali lang. Dapat nga kayo ang magpautang sa akin ng pondo. Ako ang siguradong panalo dito. Sandali lang. Kung ipapakita mo pa ang baraha sa kanila, automatic na, fold ka na lang. Kasi kanina, yung tatlo sa kanila, nakakita na ng baraha ng isa. Pag nakita pa nila yung sa iyo, hindi na tama yon sa rules. Tama. Hindi kasunod sa patakaran, kaya fold na lang dapat. Kapag pinahiram nyo pa ang pondo sa kanya. Pag natalo, huwag kayong magreklamo ha. Pwede naman. Hatiin nyo na lang yung pautang, tig-kalahati bawat isa. Kalahati na lang, sige dali. Bilasan nyo, kunin nyo na, cutie. Ay, grabe. Minura mo ba ako? Papaluan talaga kita. Kuya, May utang pa sa'yo. Kuya Wu, Yung mga ganyang tao, kapag may pakinabang, magkakampi. Kapag wala namang pakinabang, madaling mag-away. Laro na, lahat sila, akala nila. Sa kanila ang pinakamalakas na baraha. Kahit sino makalaban ko, baka sila pa ang manalo sa dulo. Pero, nakita na nila ang baraha. Yung sakin, nakatago pa rin. Huwag na kayong maingay. Magpapatuloy pa ba kayo o hindi? pautang nga ng pondo. Tama. Si Ate Moxie nga, naglalakas loob pa na makipagkasundoan kay Boss Lay. Kayo ba? Wala bang lakas ng loob? Kung ayaw magpautang, mag-fold na lang ng maaga. Hindi dahil ayaw ko magpautang. Hindi mo kaya no? Di makahanap ng pondo? Oo. Fold na lang. Magpapatuloy pa ba kayo? Wala ng pondo. Aalis na lang sa mesa. Sa probinsya namin may 5 ektarya pa ako, bagong bahay pa. Kung pagsasamahin. Sakto na yon. Ipinapagamit mo na ang bahay mo, ganun ba? Ako rin, itataya ko na. Ate Moxie. Alam mo ba? Sa probinsya namin may 10 ektarya pa ako, may bago pa kaming bahay.
Pag pinagsama, mas malaki pa siguro. Ngayon. Sige na. Hindi pwedeng salita lang. Print na ng kontrata. Yung dalawa, Ako. ngayon pa lang. Dito talaga palalabanan. Ate Moxie. Ikaw na. Tuloy ka pa ba talaga? Ate Moxie. Gusto ko talagang makita. Anong klaseng baraha ang meron ikaw? Bakit naglalakas loob ka talagang maglaro ng ganito kalaki? Sino nagsabi na bubuksan ko na ang baraha? Magdadagdag pa ako ng pusta. Dagdag pusta. Wala ka nang natira. Anong ipapandagdag pusta mo? Yan. Pumirma ka na ng kontrata, pati buhay mo, hawak na nila. Anong ipapandagdag pusta mo pa? Moxie. Tama. Mukhang naguguluhan ka na Ate Moxie. Moxie. Sa umpisa. Akala ko tanga ka lang. Di ko inakala, baliw ka pala. Magkunwari ka mang baliw, walang kwenta. Tama na ang patagilan. Wala na ako. Pero may asawa pa ako. Asawa ko. Ikaw naman ang pumirma ng kontrata. Moxie. Di ko inakala, sobrang tapang mo. Pati asawa mo idadamay mo na. Grabe, sa babae talaga pinakamatindi. Kuya Chenchen. Hindi mo naman, Siguro hahayaan. na magwala ang mga babae. Kung di marunong sumunod, di uwi na lang at hiwalay. Isang buhay ang nakataya. Yung pamilya mo, ano na mangyayari? Tigilan niyo ang panggulo, matibay ang samahan namin ng asawa ko. Takot lang naman kayo na pumirma ako ng kontrata. CJ. Pipirma din ako. Kuya Chenchen. Huwag kang pumayag. Tama. May balak yung babae, sigurado yan. Ako naman ang may pakana ng lahat. Kung ano man mangyari, kasama kong asawa ko. Tuloy pa rin ako. Bahala na kayo. Makek si ate. Gusto mo ba talagang itulak kami sa wala nang balikang daan? Moxie Ed. Hindi mo na kailangang pahirapan kami ng sobra, di ba? Alam nyo rin naman palang. Ganon din ang ginagawa ninyo, tinutulak din ang tao sa walang labasan. Noong pinilit ninyo ang asawa ko, at pati ang ibang tao, naramdaman nyo ba na wala rin silang matatakbuhan? Syempre naman, may choice din kayo. Na pumirma na lang sa kasunduan. Sasabay ako hanggang dulo. Tignan natin kung sino ang mas matapang. Ikaw hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano ba talaga ang alas mo. Ikaw. Siguradong talo ka na. Boss Lee. Matagal na tayong magkakilala. Alam nyo naman ang mga patakaran dito. Pero, aalalahanan ko lang kayong lahat, nasa Timog Silangang Asya kayo ngayon. Kailangan ninyong sumunod sa mga patakaran ko dito. Huwag na kayong maglokohan. Boss Lee, ano na naman yung sinasabi mo? Ito namang bigas, simpleng daraan lang sa kamay. Kailangan kong tandaan ang araw na to.
Totoo nga, pumirma na yung dalawa. Mukhang sa tatlo. Isa talaga ang mauuwi sa wala. Tingnan na lang natin kung sino. Ang tunay na palabas? Umpisahan na. Pwede na bang magbukas ng baraha? Dala ko na. Moxiet. Lahat naman tayo'y taga rito lang din. Kung may gusto kang sabihin, ngayon mo na dapat sabihin. Pag nabuksan na ang baraha mamaya, wala ka nang pagkakataong magsalita. Bubuksan na ang baraha. Ano nga ulit yung rules? Sinabi na sa umpisa. Ngayon kasi, tatlo na lang kayo natitira. At may nagtatago pa ng baraha. Kayong dalawa, kung hindi kayo sasabay. Mag-fold na lang. Kung hindi, hindi magpapatuloy tong round. Bukasan ng baraha lahat. Makak si ate lang ang may tagong baraha. Mukhang sa inyong dalawa, isa lang ang pwedeng may one. Sa inyong dalawa ngayon, isa lang ang magpo-fold. At isa ang sasabay. Kung hindi, tong round na to, di matutuloy ang bukasan. Walang kwenta ang poker kung ganun. Hindi pwede. Hindi talaga pwede yan. Tinatago ko ang baraha ko. Lahat kami ganado na. Kahit veteranong sugarol, sa ganitong sitwasyon, hindi basta susuko. Hindi pwedeng mag-violate ng rules. Sundin natin kung ano ang usapan. Tama yan. Huang Junsheng, mag-fold ka na lang at ibigay mo sa akin ang bigas. Nagbibiro ka ba? Ako ang magfo-fold. Napakagandang barahan nito. Hindi mo rin naman ako kayang talunin. Malay mo kung sino talaga ang manaig. Ang tapang mo magsalita ah. Sa sitwasyon na to, kayo muna ang magbet at maglaban. Kung sino ang manalo, siya ang haharap kay Makek si ate. Ayon yan sa rules. Basta ako, tinatago ko pa rin ang baraha ko. Ano man ang desisyon nyo, ayos lang sa akin. Hindi ko pa binubuksan ang baraha ko. Basta sundin ang rules. Tatanggapin ko kahit ano pa ang kalabasan. Kuya Wo, natatakot ka ba? Makipagpalaban kay Kuya Junsheng. Huang Junsheng. May lakas ka ba ng loob na makipagtagisan sa akin? Sige lang, tingnan natin kung sino talagang matapang. Tumingin ka muna sa salamin bago ka manghamon. Araw-araw, akala mo kung sino ka. Sino ka ba talaga? Sino ka nga ba? Buksan na ang mga baraha. Gusto ko lang makita kung kanino sa atin mas malakas ang baraha. Tingnan natin kung sino talaga ang mas mataas o mas mababa. Sino ang magbubukas muna at sino ang tataya? Natakot ba ako sa'yo? Sasabayan kita kung yan ang gusto mo. Mas mabuti pang mag-fold ka na ngayon. Ibigay mo na lang lahat ng chips mo sa akin. Mamaya pag nanalo ako. Malay natin, baka mahati pa kita. Hindi pa tiyak kung sino ang panalo at talo. Ngayon, buksan mo ang mga mata mo at tingnan kung anong klaseng baraha meron ako. Pinilit mo lang naman ako. Nagsisisi ka na ba? Ay grabe. 3K. Ang lakas nga nun. Yayaman na ako. Sulit ang baraha ko ngayon. Simula ngayon, sumama kayo sa akin, masarap ang buhay natin. Ayos. Ay grabe. Ito na siguro ang pinakamalakas na barahang nakuha ko, kaya pala ang saya niya. Talaga namang kumpiyansa ka. Ganyan lang? Ano bang ibig mong sabihin? Mas mataas pa ba ang sayo kaysa sa akin? Ay ewan ko sayo. Tingnan ko nga yung baraha mo. Impossible. Kung ikaw ang nakakuha ng ganitong baraha, Baraha, mas mataas pa. Siguradong mababaliw ka na siguro. sinabi ko na sa'yo, hindi ka nakinig. Pasensya na. Sa pustahan, walang magkakaibigan. Kung anong nararapat singilin, singil pa rin. Hayaan ko muna kayong magsaya. Pagkatapos sabay-sabay kayong bagsak sa impyerno.
Ganyan lang para sulit ang lahat ng pinlano ko ngayong araw. Ang tanging makakatalo lang sa baraha ni Wu Laito, yung pinakamalakas na baraha. Baka nga ang baraha ni Huang Junsheng ang pinakamalakas. Sa lagay na to, si Huang Junsheng lang ang pwedeng may pinakamalakas na baraha. Si Mushi ngayon, wala na talagang laban. Ayon sa rules, 2 na lang kayo natitira. Pwede na kayong magbukas ng baraha kahit kailan. Ek Muksay. Ni minsan hindi mo pa tiningnan baraha mo. Gusto mo bang? Tingnan. Di na kailangan. Dahil pinili kong mag-blind. Sa huli na ako titingin. CJ. Papatunayan kong matatalo kita ng buo ang loob at puso mo. Grabe. Siya nga ang may pinakamalakas na baraha. Lagot na si Mushi. Kaya pala nagkalakas ng loob si Huang Junsheng na ipusta ang buhay niya. Talagang ito yung sobrang lakas na baraha. Hindi pa tapos ang laro. Tunay na pahirapang magkasintahan kayo. Kayo pa nga ang nagyayakapan at nagpapalakas ng loob. Kayong dalawa. Alam nyo ba ibig sabihin ng pinakamalakas na baraha? Mukhang totoo. Na to. Ek Muksay. Sa totoo lang. Pag naisip kong, mamaya baka may kukuha sa akin. Medyo nadudurog din ako. Alam mo naman ako. Mahina ako sa magagandang babae. Kapag babae ang kalaban sa baraha, Sobrang saya. Pag nanalo siya, masaya siya. Pag natalo ako, masaya rin ako kasama siya. Nandyan ka pa pala sa maruming iniisip mo. Gusto mo akong galawin? Bagay ka ba? kung hindi lang kita nakikitang. May itsura ng kaunti, hindi na kita papansin. Marami akong pera. Ano pa bang klaseng babae ang hindi ko kayang makuha? Sino ba ang pinapatamaan mo? Ikaw ang sinasabi ko. Lalaki ka. Nakikisandal lang sa babae kaya ka nandito. Ngayon, pati asawa mo hindi mo maprotektahan. Mamaya, habang masaya kami ng asawa mo roon sa kabila. Manonood ka lang, dyan ng tahimik. Nakakasama ka pa naming mga kababayan. Sige nga, galawin mo asawa ko kung kaya mo. Umupo ka dyan. Bitawan mo ang asawa ko. Lalaki. Hindi ka pa rin makapaniwala. Kuya Chen, lalaki ka lang talaga. Yung asawa mo ngayon, lahat na halos ng pag-aari, natalo na. Pati kalahati ng buhay ng lalaki nyo, taya na. Tingnan mo ng maayos. Bitawan mo asawa ko. Bitawan. Bitawan mo asawa ko. Bitawan. Huang Junsheng. Ako ang kusa na pumunta dito ngayon. Wala siyang kasalanan. Pakawalan mo siya. Ek Muksay. Gusto mo ba ako nalang kasama mo? Medyo bilib din ako sa mga babaeng kasing tapang mo. Simula umpisa hanggang ngayon. Nakaupo ka dito. Tapang mo, hindi pa patalo kahit kanino sa mga lalaking to. Pakinggan mo, huling beses ko na to. Pakawalan mo siya. Bugbugin ang taong yan. Ano bang gulo to? Nandito pa kayo sa lugar ko. May ganitong gulo pa? Boss Lee, pasensya na, maliit na bagay lang to. Di pa nga tapos eh. Hindi na magkakapagpatuloy? Ano ba ang gulo nyo dito? Kung magugulo kayo, bayaran nyo muna ang utang nyo sa akin. Sa labas nyo gawin yan. Kung walang reklamo, umupo na kayo. Tuloy lang. Bantayan nyo sila. Ingat ka sa pag-alis. Hintayin mo ako. Sandali lang to. Buksan na ang mga baraha. Ngayon, tatalunin kita ng walang pagtutol. Wala ka nang natira. 3A. Pinakamalakas na baraha ako. 3A. 3 magkaparehong baraha. Pinakamalakas na baraha.
Sinabihan na kitang sumama sa akin, ayaw mo pa. Ngayon, wala ka nang natira. Wala na pati kabuhayan mo, di ba? Mukse, Bilasan mo na, ipakita mo na ang baraha mo. Gulay 2. Sira ka na yata. Inaasa mo ba talaga na mananalo siya laban sa akin? Hindi pa naman tapos, di ba? Kung sino ang talo, kung sino ang panalo. Hindi pa sigurado yan. Malapit ka ng matalo, matigas pa rin ang ulo mo. Talagang kailangang, mamulat ka pa bago ka maluha. Simula pa lang, nakatahimik ka na lang sa baraha mo, hindi mo pa nga tinignan ang hawak mo, inaakala mo talaga. Na parang dumating ang e-god of gamble. Parang kahit anong bitaw mo, tatalunin mo ako agad. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ako nagbukas ng baraha eh. Ako ang may heaven card. May dahilan pa ba para buksan mo ang baraha mo? Kung tumaya ka, dapat marunong ka rin tumanggap ng talo. Dapat mo muna akong papaniwalain na natalo ako. CJ. Huwag na nating sayangin ang oras. Buksan mo na. Huwag ka magmadali. Bago magbukasan ng baraha. Sino pwedeng tumulong sa akin? Ulitin ang mga rules. Nakakaloko, daming arte ng tanga. Bakit? Uulitin lang naman ang mga rules. Ano bang problema mo? Ang taas ng baraha mo. Bakit ka kinakabahan? Sige, uulitin ko nga ang mga rules. Ngayon, meron kang 3 ace. Halos pinakamalakas na, heaven card, yan. Halos. Tama, halos. Ang 2, 3, 5 lang ang kayang pumatay sa 3 ace. Hindi ka naman naniniwala na ganoon kakaswerte, na mabubunot mo ang ganung baraha. Tama rin naman. Mababa ang tsansa na lilito ang kombinasyon na 2, 3, 5. Bukod pa dun, dapat iba't ibang suit ang 2, 3, 5. Hindi mo talaga iniisip na ikaw. Ang iswerte king dito, di ba? Tingnan mo na lang ng maayos ha. Dalawang plum, 3 puso. Hala. Baka nga 2, 3, 5 talaga. 5. 2, 3, 5. Pamatay ng 3 of a kind. Impossible. 2, 3, 5. Lakas ni Mopsy. Mrs. Panalo tayo. Hindi na tayo mamamatay. Panalo. Sulit talaga palang magkaaway ang baraha. Kalaban talaga. Impossible. Impossible. Hindi mo dapat na mabunot ang barahang yan. Hindi ganyan kakaswerte. Sa laro. May nananalo, may natatalo. Nung ikaw ang nanalo sa kanila, bakit di mo naman kinwestiyon ang sarili mo? Tama nga. Pag ikaw ang panalo. Okay lang, pag si Ate Moxie ang panalo, imposibleng mangyari. Ang dami natin dito. Huwag mo nang pagpilitan. Hindi talaga pwede. Mandaraya ka. Walang ganun kaswerte. Pinapalabas mo pang nandaya ako. Maglabas ka nga ng ebidensya. Asa ng ebidensya? May nakita ba kayong ebidensya? Kita mo ba? Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya? Kuya Huang, ang mandaraya dapat mahuli mismo. Walang nakita eh. Na. Asawa, ayos ka lang ba? Naglalakas loob ka pa manakit ha. Dapat kasuhan na yang ganyan. Bitawan mo ko. Di kita palalampasin. Tara na. Mrs. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Buti naman tapos na talaga. Na-audit ko na ng maayos yung sayo. Bawas na yung dapat mong bayaran. Ang natitira. Lahat sayo na yan. Ito na ang 400,000 nating kapital. Kukunin na namin ito. Sila. Lahat na dala ni Huang Zhongsheng at Wudianto ulokohan lang. May malaki, may maliit, pero halos lahat talo ng malaki-laki rin. Uwi na tayo. May nagsisisi ba sa inyo? Sa totoo.
Wala namang kaunting laro, pampasaya lang. Ang totoo, hindi pagsugal ang panalo. Buti na lang, nasa ibang bansa tayo. Kung hindi, nagkamali na tayo. Boss Lee. Yung natirang pera. Ipamahagi mo na sa kanila, ay divide mo na. Tama. Hatiin na yan. Para pag uwi nila, may masasabi sila sa pamilya nila. Et Moxie, salamat sa'yo. Salamat. Uwi na tayo. Uwi na. Mrs. Ikaw, talagang dahil sa swerte lang kaya ka nanalo. Mahal. Alam mo ba kung paano naputol ang daliri ko? Simula ngayon, hindi na ako magsusugal kailanman. Kasi, dati akong mandaraya, Sixuluoji. Nung nagbagong buhay ako, sinadya kong putulin ito. Walang ganong kaswerte talaga. Paalala sa lahat. Huwag magsugal. Yun ang tunay na panalo. Ay. Si Huang Junsheng at Wu Dianto, ano na nangyari sa kanila? Sila. Siguradong tinanggap ang dapat nilang parusa. Umuwi na tayo.